Isang magandang araw po. Ako po si Carlos N. Hernandez Jr. Isang magandang araw po. Ako po si Carlos N. Hernandez Jr. At ating pagtatalakayin ang patungkol sa Demo Archia. Ano po ba ang Demo Archia? Ang Demo Archia ay galing sa salita ni Demos at Archos na ang kahulugan ay masa at mga pinuno. Kaya ang Demo Archia ay pamumuno ng masa. Ano ang ibig kong sabihin? Sa Demo Archia, ang lahat ng nasa gobyerno mula ehekutibo, ang Pangulo Purong, legislatura, ngayon po ang Senado at Kongreso, Judikatura, kasama po din ang Chief Justice at ang mga Justices, hanggang sa mga LGUs, yan po ang Mayor, Vice Mayor at ang iba pa, at mga barangay, yan po ang Kapitan, Barangay Councilor, at iba pa, ay mga nakapamumuno ng masa. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa Demo Archia, pinikilala ng nasa katungkulan na ang tunay na nagkapangyarihan ay ang masa. Sa makatuwid sa Demo Archia, pinikilala ng nasa kapangyarihan ang katotohanan na sila ay mga hinatawan ng masa. Sapagkat ang tunay na gobyerno ay ang masa. Ang tunay na pinuno ay ang masa. Na ang gobyerno na tinatawag ay kinatawan o representative at sila ay nandyan para maglingkod sa masa para paglingkuran ang mga sibilyan. Maglilingkod ang militar at ang kapulisan sa masa at gagalangin ng militar ang kapulisan at gagalangin ng militar at kapulisan ng masa bilang mas superior sa kanya at gagalangin ng militar at kapulisan ang lahat ng nasa gobyerno bilang mas superior sa kanya. Sa makatuwid sa ilalim ng Demo Archia, mataas ang sibilyang kabilang sa masa o mataas ang masa sa ehekutibo, sa legislatura, o sa judikatura, o sa lahat ng nasa LGUs. Mataas ang masa sa kapulisan at militar. Mataas ang ehekutibo, legislatura, at judikatura sa militar at sibilyan. Kaya mataas ang masa sa sibilyan, sa militar at kapulisan. Di ba po? Hindi naman po pwedeng mataas ang masa sa ehekutibo at ang ehekutibo ay chief ng militar tapos mataas ang militar kasi hindi po yun pwede. Kaya ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ang nananguno ay alam na sila ay kinakalambangan na ang tunay na nagkapangyarihan ay ang masa, hindi sila ang militar at kapulisan. Sa ating pong kasalukuyan, ang mga nasa pulis at ang mga nasa militar, asal hari ko yan. Nagsasider po ako, binangga ako ng nakamotorbag na pulis. Nung nasa Bicol ako, binagbintang lang ako, NPA ako. Binagbintang na akong komunista ako, nagbibintang na nga lang, mga hantas pa, magmumura pa, babantakan pa yung buhay ko. Kinakatakutan po ang militar dyan sa may bandang Camarines Sur at Camarines Norte ng Bicol. Sila daw mga tao na nagpapakamunan na tayo po ay democratic republic. Pag sinabing republic, galing sa salitang res at publica, na ibig sabihin, ang Pilipinas ay isang pamahalaan ng masa na pamahalaan ng batas.
tayo ay panghahalaan ng batas, hindi panghahalaan ng tao. Kaya Democratic Republic, Democratic dahil para sa masayan. Tama po ba na pag may pulis, yung pumarada, kala mo siga, kahit dito sa may banang na vote, mga pulis dyan, pagka bumada, ayaw mo naman, nangangagagita lang, ikot na lang mo rin, ikot mo mga ikot, ilang yung trabaho nila dyan, alam mo, nagmamagaling todo-todo. Hindi lang ako ng matagdag parang nagmamagaling. Nakikita ko lang naman sila sa panggayan lang, hindi sa dito tinatangay dito sa may sikod, tinatangay din sa may kainin. Ito po. Magbibigay po ako ng isang halimbawa. May isang pumamasok at may isang ayaw. Sa ating kasalukuyang sistema, kapag ang mayorya ng siyan ay nais ipapatay ang ayaw, nangyayari. Ang ibig ko pong sabihin nangyayari, papatayin yung ayaw ng aso. Ngunit sa Democracia, ang ayaw ay dadalhin sa hukuman at pahatulan ayon sa batas. Sa nakatulid, dahil pala ang ginawasan, ganyan pinagbintangan akong komunista ako o NPA ako. Hindi naman ako. Siyempre mo. O kaya, nila ako doon sa, o kaya, pinaresto ako. Binigyan ako ng abogado. Tapos doon ako sa ito ng mga pino. Yung problema, hindi po tayo NPA. Ito po yung Democracia ay nabuo ko nang pinagsama ko ang Demos at Acos. Dito po, kapag nasa uma na doon hatulang, ngunit paano ba ginagawa ang batas sa isang Democracia o sa isang Demo-archistical system? Ito, halimbawa naging Demo-archistiko ang Pilipinas. Nagkakaroon ng mga distrikto sa bansa. At ang kada distrikto ay may halagang kongresista na taga-pili at taga-pasa ng batas sa pamamagitan ng pagsangguni sa inyong distrikto. Noong nagkaroon po ng demokrasya sa Athens, ang tao makakabuto ng batas direkto. Tulong-tulong po sila. Gusto ko yan. Ayaw ko yan. Ito gusto ng batas. Iba namin ang tao. Iba ang kongresista. Ibig sabihin, dapat kaya ang nasabing kongresista pupunta siya rin sa lungsod na o sa kanyang distrikto. Mga distrikto rin na sakot ng distrikto. Ito ang gusto kong batas. Ano ang gusto ng batas? Ito ang gusto ng distrikto ko. Ito ang ipapasa ko sa kongreso. Ang distrikto, ito ang ipinapasa ng auto-kongresista. Gusto nyo ito. Kasi ngayon dapat po kasi ang kongresista hindi boboto ng batas ayon sa gusto niya. Dapat ayon sa gusto ng kanyang distrikto. Sapagkat kaya nga may kongreso dahil marami na ang tao. May kongreso para ang tao ay meron ang kinatawang sa gobyerno na boboto ng batas o pipili ng batas para sa kanila. Kaya problema, marami sa ating batas ang gusto lang ng kongreso. Gusto lang ng kongresista. Yan, nagkaroon ng idea ang dating Pangulo na suhulan ang mga nasa pwesto. Bakit pinakapili sila ng batas ayon sa gusto nila? E pag sinabing representative, kinakawan ng distrito, hindi ng sarili, hindi ng kapit. Halimbawa po ang iba, yung nagpasa ba ng iba, yung siya ng ayon ng kongresista sa iba, yung basta sa kanyang distrito. Halimbawa
hindi tumanggap ng 500,000. Then ay isa kong kabulaanan. Dapat gumawa ng batas, pumili ng batas, bumuto ng batas kung isang kongresista dapat isang gumini sa kanyang distrito, alamin ang gusto ng kanyang distrito, hindi yung kapag nakita nila sa kanali, pasa ng batas, kailangan meron yung nakasulat dito sa helmet, meron dito malaking mga nakatak. So, www para malaman kung sino gusto ba yan ng masa. Republic yung tinutukoy mo. Democratic Republic. Hindi tayo pure Republic. Ganito ang ibigay din sabihin. Ganito po yan. Sila din ng din artista, nagkakaroon ng mga distrito, at ang kada distrito ay may halalong kongresista na tagapili at tagapas ng batas ng beso. Dapat na ayon sa kagustuhan ng kanyang distrito, malalaman niya sa pamamagitan ng pagsasangkuni sa kanyang distrito. Ito pong sistema, nangyari po ito sa Athens, kung di pa po yung tao niya. Pero, posible naman siguro na mangyari yun sa isang lungsod. Ilang po ba ang mamumuon sa isang lugar na may isang kongresista? Siguro yun, pwede po rin. At ang napili ng kanyang distrito na ipapasa o pipiliin ng batas ng kongresista at ipapasa sa Pangulo at ang mayari ng Kongreso ang pinili ito. E paano kapag kayong presidente ang gumawa? Ganun din po. Sasabihin ng kongresista sa distrito, ito yung batas ng Pangulo. Nasa ngayon ng baga. Kapag sinabi naman ng ano, sasabihin sa distrito, ito. Naniniwala po ako na ang tunay na nakamasa o demokrasya ay isang pamahalaan na ang batas ay ayon sa gustuhan at pangangailangan ng kanyang mamayan. Ang ikalimang ang ika-apat hanggang ikalimang kautulan ng demokrasya ay masasabi niya ganito. Pamahalaan na hindi kumakatawan sa mga pangarap at simulain ng kanyang mamamayan ay pamahalaan hindi nakamasa. Ang maikling buhay na nilaan para sa makabalang layunin ay higit na pinahalagahan kaysa sa mahabang pangsahin. Yan ang apat ang ikalimang partida ng demokrasya. At yan nakasali ang aking mga paniwala. Marami pong salamat. Nabuhay ng demokrasya bilang pagpapatuloy ng tunay bilang pagpapatuloy ng tunay na demokrasya ayon sa kasaysayan ng pinagawang ito. Maraming salamat.